What up mga solid subscribers, no? So guys, upon scrolling po sa aking Facebook, no, nakita po itong post na to, no? So ito ay ang page niya ay assort edge pala. Parang assorted edge kasi, pero assort edge pala pinagsama niya, no? So ang caption niya rito guys, na walang bini kung walang sex bomb, no? So ako, mamaya ko siguro sabihin yung aking opinion dito, no? So tara, tingnan natin maigi yung mga pictures niya and post niya, no? Okay. Okay, basahin natin muna yung kanyang caption, no? And then yung mga description, no? Mga description, no? Yan. Walang bini kung walang sex bomb. Mula sa spaghetti song hanggang pantropiko, ang legacy ng girl group sa Pilipinas. Sex bomb walked so bini could run. Magkaibang henerasyon pero pareho ang formula. All-around entertainers na nang ibabaw sa kanilang panahon. Alamin kung paano binuksan ng sex bomb ang pinto para sa P-pop revolution. Okay, sige. Next, tingnan natin yung mga photos. Okay guys, malinaw naman sa screen nyo, no? Kitang-kita nyo guys. Ayan. Walang bini kung walang sex bomb. Ang simula at pagpapatuloy ng legacy ng girl group sa Pilipinas na. Okay? Yan. Sa Pilipinas, sa paglipas ng panahon, ang Pilipinas ay nagmistulang breeding grounds ng world-class girl groups. Kung ang Gen Z ay nahuhumaling sa bini na tinaguri ang nation's girl group, ang mga batang 90s at 2000s naman ay pinalaki ng sex bomb. Okay? Magkaiba man ang henerasyon at aesthetic, pero parehong all-around entertainer ang bini at sex bomb na nangibabaw sa TV, radyo at social media. Sila ang naging mukha ng Philippine pop culture noon at ngayon. Okay. May mga kantang sumikat at naging cultural reset sa mga music enthusiast or casual listeners. Para sa bini, ito ang pantropiko na naging summer anthem ng digital generation. Samantalang spaghetti song at halukay ube naman, sex bomb na naging fixture ng noontime shows at ultimate throwback anthem ng mga trentahin. Shoutout naman sa trentahin, no? Shoutout sa inyo. Shoutout sa iyo sa nag-post na ito, no? Tinamaan ako dyan. Let's go. Okay, next photo tayo. Yan. Pero ika nga nila, sex bomb walked so bini could run. Sa panahon hindi pa uso ang girl group sa bansa, pinatunayan ng sex bomb na may puwang ang collective female performance sa mainstream, lalo na sa male-dominated industry kung saan naging kasabayan nila ay ang straight boys at masculatos. Yan, ayon sa representation theory in media studies, hinuhubog ng repeated media images ang public perception. Sa kontekstong ito, pinakita ng sex bomb ang Pilipina bilang panlaban at empowered, malayo sa traditional stereotypes. Okay na. But, Yara pa to. Shoutout sa Yara na. O, syempre yung Yara guys, kasi alam niyo naman yung Bakit Papa na ginawa nila ng sarili nilang version ng, actually, di ko alam kung cover version siya, cover siya, pero ginawa nilang sarili nilang approach, no? Although yung lyrics halos same talaga nung sa sex bomb, no? Pero yung feels, yung iniba nila, okay? Yan, batay naman audience reception theory, nagiging matagumpay ang media kapag nakikipag-usap ito gamit ang wika ng audience, cultural codes, values at shared identity. Kaya naman sumikat ang mga sex bomb hits tulad ng Bakit Papa at Spaghetti Song, hindi lang dahil catchy kundi dahil mga Pinoy fiesta energy, playful mass appeal at Y2K vibes, no? Yan. Binuksan ng sex bomb girls ang pinto para sa girl groups at tinatag ang blueprint para sa mga susunod na henerasyon ng P-pop acts, mula sa pagtanggap ng masa hanggang sa pagkuha ng tiwala ng industriya. Kasabay nito, ipinakilala ng girl groups bilang sustainable commercial investment sa pamamagitan ng endorsement, malawak na TV exposure at live performances. Yan. Hindi umusbong ang bini sa isang vacuum. Minana nila ang sistemang sinimulan ng sex bomb na updated lang para sa digital era. Kung ang sex bomb doon ang reyna ng noontime TV, ang bini naman ay sumikat social media at nagkaroon ng digital fandom. Magkaiba man ang medium pero pareho ang formula, repetition, visibility at mass appeal. Yan. Hindi ito usapin kung sino mas magaling, kung paano sila nagkaugnay. Kung ang sex bomb ang pundasyon, ang bini naman ang new chapter. Patunay na ang pop culture ng Pilipinas ay dynamic. Nagbabago ang tunog, itsura at platform, ngunit patuloy na maya-maya pag readful article at assorted. Okay? Ito, sarili kong opinion ko dito guys, no? For me, syempre solid ng sex bomb before guys, as in napaka-solid na, pero hindi ko masasabing hindi kung di dahil sa sex bomb ay merong bini ngayon na.
For me lang. Iba kasi ang atake na ginawa ng Sex Bomb, guys. Iba yung atake ginawa nila. No? Oo, sige, may pagka-pop music din yung atake nila, no? Pero yung Bini kasi, guys, kung titingnan mo maigi yung blueprint nila, yung atake nila sa music is ibang-iba po talaga sa Sex Bomb, no? Knowing ABS-CBN pong humahawak sa kanila, no? Ako, guys, mas nakikita ko dito yung influence po talaga ng K-pop po talaga, ng K-pop, no? Kesa sa Sex Bomb po, yung atake ng Bini, no? Ito, opinion ko lang to, guys, ha? Mas nakikita ko yung influence ng K-pop sa Bini, no? Kesa sa influence ng Sex Bomb, no? O sige, andun na yung sayaw, andun na po yung mga sobrang flexible moves ng Sex Bomb, no? Pero for me, syempre respect sa Sex Bomb, no? Respeto po sa Sex Bomb, no? Napaka-solid ng legacy nila, no? And up to this day, guys, sumusold out sila ng mga concerts, no? So congratulations sa Sex Bomb, no? Pero for me lang, guys, no? Kahit siguro hindi lumabas ang Sex Bomb, no? Meron tayo pa rin makikita ang Bini, no? Or kahit wala rin tayo nakikita, mas nauna man ang Bini, no? Siguro yung Sex Bomb uusbong din yan, no? Sa sarili nilang paraan, no? Kasi iba yung atake nila, no? Ang Sex Bomb, mas nag-focus sila sa pagsasayaw before, no? Although na meron ng mga singers sa kanila, no? And yung Bini naman, ganun din, no? Sayaw din sila, pero mostly sa kanila talaga, guys, is trained na rin po talaga sa pagkanta, and then parang inaral na lang din po talaga nila yung maigi yung kanilang talents po, no? Kumbaga, hinasa na lang din po talaga, no? Pero yung Sex Bomb kasi built talaga sila sa pagsasayaw, no? And ulitin ko, meron sa kanila ibang mga sumasayaw. Ako makanta before, no? Pero mas lamang talaga yung pagsayaw po talaga sa kanila, nila, no? And then ayun lang. And then yung Sex Bomb, nagkaroon sila ng mga teleserye, nagkaroon sila ng mga ang tawag doon, basta yung mga teleserye, guys, no? And then yung Bini meron naman, pero more on sa vlogs, no? Meron lang silang similarities, meron silang mga bagay pagkakapareho, no? Pero hindi yun to the point na kunyari sabihin ng Bini or management ng Bini na, uy, ginawa to ng Sex Bomb, gawin din natin to, no? Ganun, guys, no? Mas nakikita ko yung influence, ulitin ko, guys, mas nakikita ko yung influence ng K-pop sa Bini, no? Before dati pa, guys, ng influence ng K-pop sa Bini, no? Kaysa po sa Sex Bomb, no? And ayun, yun lang naman yung opinion ko, no? And marami akong mga nakikita comments dito. Basta ako kahit isang comments lang, guys, no? Ito, sabi dito, para makita nyo lang din, no? Okay, ito. Yan, sabi dito, I don't think Bini were formed to be the next Sex Bomb. It's a completely different situation. I still think Bini would have still exist. Uy, existed without Sex Bomb, cause Bini was mostly influenced by the rise of K-pop. Oh crap, I don't understand. Okay, sakto. I promise, guys, to be honest with you, cross my heart, hope to die. Kidlatan man ako ngayon, guys, no? Hindi ko pa nabasa yung mga comments. So, ngayon pa lang talaga, no? As in, ngayon ko pa lang nabasa yung comment na to, guys. And saktong-sakto, guys, no, yung mga sinabi ko, no? Na, ayan, na para bang kasalanan ng Bini na binanggit sila ni Jopay. Actually, nag-spark to na binanggit sila ni Jopay, no? Ano, okay lang ba kayo? Bini is Bini, no? So, yun, sabi ko sa inyo, guys, mas lamang yung influence talaga ng K-pop po talaga kaysa po sa Sex Bomb, no? So, in respect sa Sex Bomb, grabe yung ginawa nila sa music, and then as in sa generation po talaga natin, up to this day na. Pero iba yung atake nila, no? Although ulit may similarities, pero yung atake, iba rin po yung approach nila sa isa't isa, guys, no? And yun lang. I hope na intindihan nyo yung aking mga sinabi, no? Yun lang naman, yun lang ang aking sariling opinion, no? So kayo, guys, kung ano pong tingin nyo, comment lang kayo down below, and pag-usapan natin yan sa next video, no? And yan, tingnan natin kung ano bang take nyo sa mga ganyang klaseng bagay, no? And kung ano yung for me na pinaka-solidong comment dyan, no? Itackle natin yan sa next video, no? So and guys, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell para alam nyo po pag-release ng bagong video, no? So this is Point of Pen signing out. Peace. That's